pakikinig, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lang. Pinsala ng Bagyong Juan sa Tatumbayan sa Isabela, tumambad sa isinagawang aerial inspection. 50 buhaya nakakawala mula sa kulungan. May isang residente na raw na nakagat. Barangay at SK election sa Tatumbayan sa Isabela, ipagpapaliban muna ng COMELEC. Bagyong Juan halos hindi gumagalaw at hindi makaalis sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa dalawang high pressure area sa China, isa pang low pressure area sa Pacific Ocean. Pinabantayan kung magiging bagyo. Presyo ng isda at gulay nagsitaasan matapos manalasa ang bagyo. Exclusive, mga umano'y pagpaparitoke ng pambansang presidente ng Sangguniang Kabataan. Tinustusan umano ng pondo ng SK President, itinanggi ang mga paratang at balak maghain ng kontrademanda. Isang OFW na pauwi na ng Pilipinas, natagpuang patay sa CR ng eroplano ng Gulf Air. Lalaki sa Amerika na nabura ang mukha, isa sa ilalim sa face transplant. At paisip ni Congressman Manny Pacquiao na si Michael Conks, ikinasal sa kasintahang Pinay sa Baguio. Pacquiao at Bob Arum naging ninong. At exclusive, presidential stylist na si Liz Oy, tinanong ng GMA News tungkol sa pagkakalink niya kay Pangulong Aquino. Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Inireklamo sa Ombudsman ng National President ng Sangguniang Kabataan dahil sa di umano'y paggamit sa pondo ng SK sa kanyang pagpaparitoke. Itinanggi ito ng SK President at balak daw maghain ng kontrademanda. Nakatutok si Sherry Ann Torres, eksklusibo. Dalawang dating tauhan ni Sangguniang Kabataan National Federation President James Sensoria Cajes ang dumayo sa Maynila kanina para magreklamo sa Ombudsman. Ang bintang, kinukurakot daw ni Cajes ang SK funds para sa umano'y pagpaparitoke at maluhong lifestyle niya. Gusto namin magawa ng lifestyle check ng Ombudsman para naman at least to shed light on issue kung yung lifestyle ba ni Press Jane questionable pa talaga. Kasama ni De Erio si SK Volunteer Leo Utohan na isa ring stringer ng GMA News, ang mga opisyal ng SK Reform Coalition at Akbayan News na maghain na reklamo. Di raw nagliliquidate si Cajes ng mga ginastos ng SK mula 2008 hanggang 2010, naaabot na raw ng 93 million pesos. Ilang beses din daw itong pumasok sa mga kontratang walang public bidding, gaya raw ng magpagawa siya ng t-shirts, bags at iba pang ginamit sa SK National Congress sa Cebu noong 2008. Wala rin daw bidding ng kunin ang catering services ng isang restaurant sa Makati City para sa SK National Congress sa Subic Bay noong 2009. At para sa mga ginamit nila sa National Congress sa Boracay ngayong taon, maluho rin daw si Cajes mula sa gamit hanggang pagpapaayos ng sarili. Hindi nalalaman ng mga kabataan sa Pilipinas, mga SK sa Pilipinas kung ano talaga ang nangyari sa pondo. Tapos bigla na lang nagpa-enhance siya ng mukha, alam namin yon. Nagpatangos ng ilong, may mga enhancement na ginawa, tapos yung mga mamahaling bags niya. Bilang National President ng SK, isa ring NYC Commissioner si Cajes. Ang isang opisyal ng National Youth Commission na nagsisilbing Secretariat ng Sangguniang Kabataan National Federation, inamin na April 2010 pa lang, hiningan na nila si Cajes ng SK financial status mula sa taong 2008 hanggang 2010. Pero hanggang ngayon daw, wala pa yung nagsusumite si Cajes. We are still asking her office na mag-comply kasi nga we are
are in the process na of a transition. We will check on the complaint, and maybe Commissioner Kahis naman can respond to it. Ipinakita naman ni Kahis sa GMA News ang mga folder na ito na nagdedetalye raw ng mga ginastos ng SK National Federation. Pwede raw itong tingnan nino man. Di naman niya direktang sinagot kung naipasa na ba ang mga dokumentong ito sa NYC. Pero pinabulaanan ni Kahis na may nakuha siyang 93 million pesos mula 2008 hanggang 2010. 10 million pesos lang daw ang perang ibinigay ni dating Pangulong Arroyo na ginamit naman daw sa environmental projects. Lahat daw nito may kaukulang dokumento. Sagot pa ni Kahis sa issue ng pagpaparitoke gamit ang pera ng bayan. That is a very personal issue. Then they prove talagang below the belt and bastos. Ang kanya-kanyang tao merong right kung anong gusto niyang gawin sa sarili niya. Sumisweldo din naman tayo, Che. Hindi naman tayo palamunin lang kahit saan. And wala pa naman akong asawa. I'm single. Hinamon din ni Kahis ang mga nag-aakusa sa kanya na makipagharap sa kanya at magpakita ng ebidensya. Hindi ako natatakot. Hindi ako aatras. I will sue them. Kahit saan kami pumunta, kahit saan korte kami pumunta, I will sue them. Sharian Torres, nakatutok, 24 oras.